Direktor, gandang hapon po. Magandang hapon po. Hello. Ayun. Magandang hapon po. Magandang Weng hapon. at Weng, double Weng. Yes, sir. Okay na bang Malinaw audio na ko? malinaw na Okay po, Executive Director. Sabi ko magandang balita ito kasi di ba dati nawalan ng funding ang Project NOAA. Ngayon ba ibig sabihin nito, Executive Director, ay pupondohan na uli ng gobyerno ang Project NOAA? Actually, totoo po yun. Mhm. For 2026, naglaan po ang Congress, Senado, ng 1 billion para yung dating ginagawa namin ay gawin namin. But ngayon ay more focused sa flood control. Kasama po namin ng DPWH. Nakikipag-ugnayan din po kami sa MMDA, sa DPWH. Yung Oplan kontra baha ng mga cities, pati yung DepEd po, kanina lang kami nung launch ng kanilang Project Ligtas, no? Na yung mga eskwelahan ay tinatag, tapos merong mga datos ng galing sa agencies, kasama po ang UPRI at saka NOAA Center. Tapos ginagamitan din nila ng AI para yung kanilang suspensions ng klase ay medyo maayos. Mas maganda na sa susunod kasi nagkakaroon din po tayo ng problema doon, di ba? So, ayan po, yung 1 billion po ay gagamitin para gumawa ng mga datos, no? Gumawa ng mga hazard maps, gumawa ng mga pag-aaral, mga historical data, gagawa ng data analytics para yung artificial intelligence, which is a tool, ay may laman. Di ba? Yes. Walang laman yung artificial intelligence mo. Garbage in, garbage out yun. Totoo. So, kailangan may laman. At Opo. yung gagawin po namin ay yung laman ng artificial intelligence. Ano ang sa kasalukuyan ang pinagkukunan natin kunyari ng mga LGU ng lagay ng panahon ay pag meron nailalabas na storm signal warning, pag-asa. Correct. Sa Signal ulan number yan. 3, Sa signal ulan. number 2, o habagat, Sa baha ba? Ano ang pagkakaiba nito? Anong pwedeng maibigay na impormasyon gagamitin nyo ang AI para sa isang ordinaryong tao na sisili po dyan at mag-aabang ng impormasyon galing sa proyekto na yan, ano ang aasahan nila? Well, yung aasahan nila, na kung natatandaan po ng mga tao, yung 2012, naglabas po tayo ng mga high-resolution hazard maps, no, Opo. ng buong Pilipinas. Na never before happened. Tapos nilagay ito doon sa website. Yung mga mobile phones ay meron, nakikita na po yung mga hazard maps na dati hindi available. Na-empower po yung mga tao. No? Kaya tuwing may disaster, hinahanap ng mga tao yung NOAA. Yes. Napansin ko So, ngayon, siyempre, that was 2012. Ngayon, 2026 na. Kailangan i-update yung mga mapa. May mga bagong mga teknolohiya na pwede natin yung dating, kumbaga, sa litrato, dati ang resolution ay malabo or hindi ganun kaganda. Ngayon, high res na. 4K. Ano ba yung tawag doon pag yung high resolution na TV? Ayun, yung dating resolution ng TV na i-improve na natin doon sa makabago. Yung Kumbaga, pong yung nabanggit hazard nyo, maps natin ay detalyado. Direktor, yung pong nabanggit nyo, 2012 yan na umpisahan. Pagkakaalam natin, 2013 tinamaan tayo ng bagyong Yolanda. Bakit naging malawak ang naging epekto ng bagyong Yolanda at marami pong mga namatay kung ginamit natin ang Project NOAA noong panahon na yon? Kasi po, wala pa po kaming storm surge project noon. Hindi pa namin nauumpisahan yung storm surge noon. After Yolanda, tsaka lang po inaprubahan yung proyekto ng storm surge. Pero kahit hindi pa kami nag-uumpisa noon, na-predict na rin namin yung ang importante po ay hindi lang yung informasyon, yung communication ang importante. No? Maaaring iniisip natin, meron nga tayong datos, maganda nga yung hazard maps natin, hindi naiintindihan ng mga tao na mahirap din po yung programa ng pag-communicate ng impormasyon. So, yun po, yun sana yung next step namin noon sa NOAA. Yung storm surge, Director, nababanggit nyo, hindi pa
hindi na-detect yung storm surge noon or Wala Hindi, pa sa... na-detect na po na-detect namin. na meron na Na-detect, talagang pero storm yung, surge? Oo. ang wala kami, mapa. No? Mm, Kasi wala pa sa after mapa nila. oo. Kasi Mapa. meron, alam namin na 5 meters. Oo. No? Okay, ang 5 meters na taas, ay kung bumangga yung tubig na yon sa cliff, no, Mm. yung matarik na lugar, Mm-mm. hindi naman papasok yung storm surge na yon. Mm. Pero kung halimbawa patag yung lugar, Mm. yung 5 meters, aabot yun ng 2 kilometro, 3 kilometro, di Opo. ba? Ang ating coastal area, no, sa Philippines ay 5th longest in the world. Okay. So ang alam lang namin yung height. Hindi namin alam yung hazard map ng storm surge. Pero oo. So sana kung meron kami noon, kung naaprubahan sana yung storm surge project before Yolanda, yung 5 meters na to 6 meters na height na yun, na i-translate namin yun para masasabi namin kung 2 kilometers ba sila lilikas, 3 Oo. kilometro ba layo o 50 meters lang ba? Oo. Wala kaming basihan, no, at that time. Yun po, yung sana, yun nga Oo. sinasabi ko, our efforts should not should always be ahead of disasters. Pero partner, yung sabi niya kanina, high resolution hazard maps nagkaroon tayo. Para saan pala ho yun? This was 2012, merong prior to Yolanda. Merong flood. Landslides Iba pa po yung and floods. Oo. Yes. Yung storm surge, iba pa po yun. Iba pa rin. No? Ibang hazard yun. Oo, kasi yung flood nanggagaling 'yon sa sa ulan, Opo. no? Pag malakas ang buhos ng ulan. Yung landslide kapag na bumuhos ang ulan at naitulak nung tubig yung gustong gumuho na parte ng bundok. Yung storm surge naman po ay dahil sa lakas nung anong tawag nito? Sa lakas nung Daluyong. ihip ng hangin, no? Yung lakas ng ihip ng hangin at saka yung pressure ay nagkakaroon po ng storm surge. So dito sa At that time, updated na Sige po. Project NOAA Executive Director, ibig sabihin ay lahat yan Isasama. naka-factored in na. Kasama na lahat ito sa Project NOAA. Storm surge, baha, at a landslide. Yes po. Yun po ang mga gagawin namin. Update namin yung mga mapang yan, no? In fact, kahahati nga nung budget mapupunta sa instrumento. Bibili kami ng LiDAR drones. Dati kasi nagpapalipad kami ng eroplano. Opo. Tapos naka-mount doon yung tinatawag na instrumentong LiDAR. Laser po ito na kinukuha niya, nilalagay niya sa computer yung hugis ng kalupaan na detalyado. Pagka nailagay nyo na sa computer yon yung hugis ng kalupaan, kukunin natin yung tubig ng Pag-asa, no? Na ulan ng Pag-asa, at papadaluhin natin yung tubig dun sa hugis ng kalupaan na yon. Para makita natin saan ba yung baha, gaano kataas yung babahain na lugar, ano yung mga komunidad dito, gaano kabilis yung pagbaha na pwedeng mangyari. Okay. Yan po ay ngayon, sige po. Yan po ay yung available. Yan po ay available kahit sa ordinaryong mamamayan o para lang sa mga local government units na kailangan maghanda kapag merong paparating na kalamidad? Hindi po. Lahat po ng ginagawa namin is to empower the Filipino people. Parang yung datos na nakikita ay hindi lang nakaabiso na, di ba, sasabihin sa inyo, 11 o'clock, 10 o'clock, ito yung abiso. Alam nyo, sa disaster, sa pag-aaral namin, hindi natin alam, biglang bubulagayan, di ba? Alam natin dapat yung informasyon any second, any minute. So, nilalagay namin sa mobile apps itong mga information na ito, itong mga hazard maps na ito. Sinusubukan namin padaliin yung pag-intindi nito na parang naglalaro lang kayo ng ng ML o kaya nagti-TikTok lang kayo para mas maintindihan ng mga tao. So kung halimbawa pupunta ako may website ang Project NOAA Executive Director. Yes po, at may mobile app din po, NOAA, UP NOAA. Iyo. Kung halimbawa po meron ako ng app o punta ako sa website, ang makikita ko doon, at alam ko sabi ng Pag-asa may paparating na bagyo.
Doon po ba, Yes po. ano yung lead time para malaman ko doon sa projection ng Project NOAA na yung lugar ko ay babahain at ganito kataas ang magiging baha? Or magiging prone ako sa landslide? Ayan, yung mga hazard maps po, nandun po yon, ano, para pwede nyong alamin kung yung bahay ninyo o Mm. kaya yung opisina ni Mister o Opo. kaya yung eskwelahan ni Junior ay nasa panganib o hindi. Mm. Nakalagay din doon. At mas importante po, yung lugar na walang panganib. Kasi alam nyo mapanganib, hindi nyo naman alam kung saan lilikas. So Mhm. nakalagay din po doon yung mga lugar na walang panganib. Mhm. Meron din po kami dyan na impact-based forecasting system. Mhm. Yung ulan bukas, pwedeng makita doon sa website na yon. Pwedeng makita doon sa iPhone. Ulan bukas hindi ulan ngayon. Mm. At yun po ay tinatranslate na rin namin kung posibleng magkaroon ng malaking baha doon sa lugar hanggang barangay level. Malilito kaya ang tao kasi meron ng Project NOAA, may pag-asa pa. Sino ang susundin? Siyempre po, ang kailangan na sundin ay official, no? Oo. Mm. Pero yung aming ginagawa po, siyempre kami ay nasa university at yung nasa university ay patuloy po ang pag-aaral. Kaya po ang tawag sa kanya Operational Assessment of Hazards ay dahil ayaw ng gobyerno at that time na yung aming mga pag-aaral ay hindi nagagamit. Nauuna yung disaster doon sa kaalaman. So, parang may kaalaman pero hindi naman nagagamit. So, Oo. kaya operational assessment of hazards. Operational research po yan. At that time, we were embedded with the national government, working with the agencies para yung pinakabagong teknolohiya, pinakabagong siyensya ay nagagamit na kaagad para nauuna yung ating kaalaman doon sa pagtama ng disaster, nagagamit kaagad, imbis na nilalagay lang sa mga libro, ay nagagamit at napapakinabangan. Oo. Ayan, so kaya po isang dahilan yan kung bakit siguro ito ay na-defund noong 2017. Ngayon, binuhay na naman. Kasi Yes. nakita na meron palang ganito na epektibo pala, nakababa ng pagkamatay ito. Siguro ang bilang namin sa aming pag-aaral dahil dyan at saka yung mga collective efforts natin 1,000 deaths ang hindi nangyari per year. No? So, base sa pag-aaral po yan. May mga publications po dyan. So, that's 1,000 lives saved per year. And Oy, Executive Director naputol. Sir Mahar. Ay, nako. Oo, naputol. naputol. Sige, pasabi, Direktor, ano ba yan? Ayan ang abangan natin, ha? Si Direktor, nakikinig ngayon, naputol lang po tayo. Pero at least marami na tayo nakuha dong impormasyon, partner, ha? At ang mahalaga doon ay magagamit po ng ordinaryong Pilipino. Kung kayo ay mahilig tayo sa cellphone, online, mag-download kayo ng UP NOAA. Hanapin ko ngayon. Sige, abangan ho natin yan dahil dalawang pwedeng sundin ho natin dyan dahil Project NOAA may pag-asa pa pero sana alam mo yun, mag-usap sila para coordinated na lang. Oo, Sabi naman isa kanina na lang. ni Sir Mahar, coordinated sila. Si Executive Director Mahar Lagmay ating nakausap po ng UP Resilience Institute o Project NOAA on nationwide operational